Nalulungkot ka rin, Mama Ellen, na aalis na sila Dan? Napanood ko yung vlog niya na magpapaalam. Sino po? Ni Dan? Oo, napanood ko sa kahapon. Sabi ko, nakakalungkot naman ka ako. Parang isa kasing pamilya, tapos mawawala baga. Opo. Ay, napunta din po din dito si Dan? Ay, hindi ko pa siya na-meet yata. Ay, hindi mo po. dito nung birthday ko yata, nandito yun. Parang Ay, hindi wala. po. Wala. Oo, pero sa ano ko lang siya nakita, pero nalungkot, sobrang nalungkot din ako. Kasi nga, kaibigan ni Mix, Mama Ellen. At saka sa kalingap baga. Parang kumbaga, doon siya nagsimula din dati. Parang pag nawala ng isang ay kakalungkot. Kaya nga. Maski sino sa inyo, basta yung sabi niyo, papaalam. Siya po. Tama. Kaya gusto ko intact kayo. Yes. Walang iwanan, Mama Walang Ellen. iwanan yan, tama. Yes. Ay, sabi ko, Ayan. totoo talaga yun. Bro, nalulungkot daw si Mama Ellen na aalis na nga sila Dan. Ha? Ikaw, Yun ganun nga din eh, ba? pinuntahan ko, pagkagaling ko sa Manila, pinuntahan ko si Boss D. Nagulat kasi ako sa desisyon niya. And yun, nalungkot tayo kasi alam niyo naman, di ba, si Boss D ang isa sa mga reason kung bakit tayo naging Yes, kalingap. oo. Naging kaibigan niya ako, kaya nakilala tayo ni Kalingap Rab. Unang naging kaibigan ko kasi sa Kalingap si Boss D. Then nakilala ko si Papa Joms. Ayun, nakilala nung mga magkakaibigan na kami, hininga nyo din ako mag-vlog. Pero yun nga, nakakalungkot kasi aalis na. Alam kong hindi naman ganun kalayo man. Pero naman, in ano na ba yun? In good terms na yun? Kami? Hindi, I mean yung si Dan, I mean doon na sila talaga mag-ano? For good na? Good terms, ang gulat naman For good na. For good na pala. Yeah, Oo. kung regardless in good terms, okay na okay Oo. kami ni Boss D. Busy lang talaga sa isa't isa. Pero yun, paisingit ko na din. Kasi may mga gumagawa ng issue hindi Ayun, kami okay. yun nga din ang ibig ko sabihin na Okay kami ni Boss D. Naintindihan niya yung na busy tayo. Yes. Bira na lang kami. Tsaka alam naman niya, naintindihan niya din kasi ibang-iba na dati Yes. sa ngayon. Oo. Kasi kung dati wala naman akong ibang ginagawa, kundi yun, pumunta lang sa kanila. So ngayon may mga priorities na din tayo. Kaya tulad ng pinupunta ko yung mga beneficiaries, pagbablog ko, mga beneficiaries. Pero okay kami ni Boss D. Tsaka si Boss D, iba din yung naging switching ng buhay niya eh. From binata, di ba, biglang Yes. nagkaroon ng Oo. family. So hindi naman na not all the time kailangan Yes, tama. kasi syempre pamilyado na yung tao, hindi naman pwedeng nandun tayo palagi. Kasi kung katulad lang din nung dati, bakit, di ba, walang problema kung ano. May Ako mga free naintindihan time naman kita bro tayo. kasi parang ganyan din baga kami ni Tata. Focus tayo ka na, nakafocus tayo sa pero yun nga, naging usapan namin ni Boss, Boss, hindi kami alam nila naging busy ako pero hindi sila nagtanong ng Kahit kay Papa Siguro Jones, diba? nagkaroon lang ng tampo kasi may mga times na yan. May hindi na, baka kasi kung anong isipin nilang tampo na, like, hindi kami ganyan mga magkakaibigan. Kami yung mga magkakaibigan na solid. So, anong klaseng tampo ba yun? Kasi pag may mga like nag-gatherings, hindi ako pumupunta. Gets naman nila yung anong klase. Minsan sumasaglit lang ako. Hindi ako pumupunta. Kasi na din ako parang yung katawan ko bumibigay na sa sobrang pagod ng pagpupunta. Pero kumbaga yung tampo nila is tampo na, wala na later. walang sama ng, hindi sama ng loob na, sasabihin pa, wala si Mikoy, ganyan. Pero yung iba kasi ginagawa ng issue na porke ganito daw na nakilala daw ako, kinalimutan, grabe kayo. Yes. Oo. Hindi, buti pa yung mga kaibigan ko na mismong nakakaramdam kung ano kami dati sa ngayon. Hindi ganyan tumingin. Pero kayo, nag-iisip kayo ng mga kung anong Yung mga viewers. mga gumagawa ng kwento. Pero wala eh. Toxic. Oo. Pero sa inyo, between ganyan yung pag-iisip nila, ganyan yung pag-uutak nila, hindi natin makokontrol yan. Oo. Pero sa aming mga magkakaibigan, hindi kami katulad ng pag-iisip ninyo na ganun lang yung nangyari, ganun na yung mararamdaman. Solid po kami. Naalala ko nga, bro, nung may minsan nga, di ba, pumunta kami doon kay La Crista, yung sa Kalingap Tahanan, yung pinarank namin sila Mama Cheta, si Crista. Naalala ko, gusto ko nung hingian ng konting interview si Dan about doon sa, yung parang naging issue bagay yung mga kaibigan mo dati. Nung time na yun, wala pa naman. Neto lang. Yung hindi yung kila Papa Bol Ian ba ganon?
Ah. Oh, yung kay Berador. Tapos hingyan ko sana nung na-interview si Dan, sabi niya, ay, parang tumanggi siya kasi nga baka daw lalo kang mabash. Tapos ito Sabi pa, niya, in-introduce, kilala ni Boss D si Papa Bolian. Actually, nag-usap silang dalawa, nagkwento si Boss D na ganito, ganyan. Nagkaroon ng pag-uusap na, hanggang sa, nag-usap yung dalawa na sama kami sa vlog ni Boss D, which is, sabi ko gusto ko yun. So kami naghihintay lang. Kasi gusto naming, magkaroon si Boss D yung kulitan na content. Kasi alam naman ng mga viewers kung ano yung natin kung ano yung content natin, charity pero may halong comedy. Oo. So gusto namin yun gusto lang namin pasayahin yung vlog ni Dan kasi si Dan seryosong tao. Oo nga, oo. Kahit nga dati hindi sumasayaw-sayaw si Dan. Natuto na lang lately. Champion yan. Champion ng dancing, chicken dance. Di ba? Totoo. Pero nakilala ko yan, may si Dan sa... Pero nasa champion, Jawan. di ba? Sa chicken. Oo, di ba? Hindi mo, doon ka ba? Hindi. Huwag ka, Hindi ko pumunta pa alam. yan sa akin si Boss D. Bro, Hindi ko alam. boss, alam mo nanalo ako sa Lately na dance. lang yun. Pero Oh, nung hindi, nakilala last ko siya... year. Last year nga. Pero nakilala ko siya, bro. Medyo matagal na kasi. Lumapit yan, umakba yan sa akin si Boss D. Boss, champion ako. Kasi nga, niya na yung dating hindi niya ginagawa. Hindi talagang sumasayaw dati. Tsaka, Maano siya, sa mga hindi nakakalam, seryoso. medyo lang sa pero mabilis ang nakakatuwa kay Boss D kahit hindi siya ganun na sumasayaw. Oo. Mabilis siyang pumikap ng Nag-ano steps. nga siya, nag-level up din siya. Inaral niya din. Makakaya niya. Oo. Lang talaga, konting practice Kasi pa. promise, nakilala ko talaga yun, may si Boss D, nasa Nyuwan pa ako. Ang tigas-tigas ng katawan At niya. least 'di ba kahit hindi niya like Oo, madami oo. nagsasabi ay ang tigas ng katawan. Oo. Ay parang inayawan niya na yung dancing. Hindi, Yes. hindi at Oo, least inaral diba, niya. nag-i-improve si Oo. Boss D. Saka inano din ni Rab, in-encourage din nun ni Rab eh. Na yun nga, pag Ay, si Kalinga Brab, sabi nga din ni Pau, sabi dati hindi marunong sumayaw si Kalinga Brab. Pero ngayon sumasayaw na din, di ba? Oo, hindi. Ganon yun. Ako din, sa totoo lang, nung bata pa ako, nabubuli din tayo na, ayan, tigas ng katawan niya. Na ganun. Pero ngayon, iba na, Yes. talagang, napapractice kasi yun eh. Nababago. Nababago yan. Saka yung pambubuli sa'yo, ginawa mong motivation. Oo. Ginawa Hindi pwede, sabi ko, hindi pwedeng ganun. Tulad ito, may nag-ano sa atin sa pagkanta. Wala ko pa. Talagang Sabaga. O yun nga bro, pasalamat ako kasi kumbaga sinasabayan mo si Krista. Kasi gusto ko kasi tawag dito. Buti nga kahit papaano natutunan kong yung mag-blend sa boses niya. Kaya nga sabi ko sa iyo, try mo kayang kasi si Krista nagbo-voice lesson. Si Krista kasi a singer. Tapos ako, hindi naman ako singer. Pero pag nagsasabay kami, Yes. ako depende na po yan sa inyo. Pero pag napapakinggan ko pa nagsasabay kami ng boses ni CJ, may mga times na ang sarap pakinggan. Tulad na lang ng birthday ni Kapitana. Yes. Nag-practice kasi. Yun pa, hindi every time na may Chris, hindi po kami nagpa-practice ni CJ. Oo nga. Nagmi-meet na lang talaga yung namin. Oy, ganito kantayin natin na. Siya nga. Or sa chat na lang kami Sa chat na lang kami nag-usap ng kakantay. Pero yung nagkaroon lang kami ng practice nung birthday ni Kapitana. 'Di ba? At Yes. yun yung maganda maganda sa namin ni CJ na kahit papaano Nagtutulungan kayo. Hindi So, kayo yung ayun nga, regarding kay Boss D, sa pag-alis niya, sobra akong pumunta nga, nakunan pa nga tayo na malungkot eh. Kasi sobrang pasasalamat ko talaga. Hindi ko makakalimutan kung ano yung naging papel ni Boss D kay Kalingap Migoy. Walang Kalingap Migoy kung hindi nakilala si Boss D ni Kalingap Migoy. No, kasi siya talaga din. Tapos, sa ang dami yung nagsasabi, which is naman talaga totoo yun yung sabing
Love team ba yan? Di ba Yung, nagbiro? oo, naalala ko yun. Oo, Boss yung D, first time kayo mag-meet. si Siya Boss na ganun. D, Nasa vlog ko yun eh. Oo, kasi ano lang naman eh, kung kumanta, isipin na lang nila kung kumanta si Boss D. Bakit hindi ako papaupuin ni Kalinga Prab doon? Oo nga. Kasi si Boss D ang unang pinaupo doon para makipag-do it kay CJ, Oo, pero ayaw ni Boss D. Tapos nung ako na yung pinaupo, nagbiro pa si Boss D, love team ba yan? So Oo, parang isipin nila, Naalala mo pala baka, ako pa. Oo, yun nga. Si Dan nga Isipin nila, baka doon nagkaroon ng idea si Kalinga Prab. Tingin mo, di ba? Oo, tingin ko din. Pag gano'n niya, kasi Saka yung chemistry nyo. laking impact din kasi yung pagsabi ni Kalinga Prab na, ni ni Boss Dan. din na love team ba yan? Kasi parang kung isip mo, wala man lang yung pinaupo na gano'n lang. Pero yung pagsabi ni Boss yung love team ba yan, parang doon na nagkaroon ng idea yung mga viewers, ay, may chemistry. Oo nga. Kaya ano po talaga, malaki talaga to naging papel ni Boss D sa Mikris. Yes. And ayun, sana sa naging decision ni Boss D and ni Jenny. Si Jenny, and matagal ko ng friend since 2009, I think 2009, 8. Pero yun, naging matagal ko na siyang kilala, pero yung like solid kami, nawawala kasi naging busy sa mga ano ko din, umalis na din ako sa diet. Parang ganun. Then kami ulit, nagkasama kami ulit, pero yun, sana sana sa naging desisyon nila, gabayan sila ng Panginoon, and Pero wish ko lang. hindi ko pa napanood yung ibang vlog, bro. Paano ba humantong sa ganong desisyon? Expenses din. Regarding sa expenses, may binabayaran sila dito, may hindi sila pwedeng bitawan sa Manila. And aware naman ng lahat na yun nga, umihingi na. Maging channel, lahat naman tayo, di ba, umihingi na. So parang nag-usap sila ng family nila na sumubok makipagsapalaran. And kinausap ko si Jenny, sabi naman ni Jenny, hindi, may plan B naman daw sila kung sakali doon sa plan nila. So, sabi ko na sa kanila, yan, ginugudla ko na lang sa kanila sila. And sana guide sila ni Lord na sa mga naging desisyon nila. And sa naging desisyon nila, sana yun, ang kahinatnan nun ay maging successful. Oo nga. Yun Saka, lang. kung ano naman, welcome naman dito sa diet anytime. Bilang kaibigan ni Boss, sabi ko, sige boss, pag punta, diyan ako pupunta sa iyo pag luluwas ako ng Manila. And sabi naman ni Boss, uwi naman sila dito. Manila nga, ginagawa lang nilang parang kabilang bayan. Siya nga. Para pag nakaisip magpa-Maynila, magpapa-Maynila. Nakakalungkot lang kasi ganito pa yung nangyari, yung kung kailan tayo naging busy, saka pa nagkaroon ng decision si Boss din na Pero as kaibigan, para sa akin nakaka-proud din Mikoy kasi siya, yung ama na talaga siya ngayon. Yung bang iniisip niya yung nakabilib si Boss D. Oo, iniisip niya na yung ikagaganda ng pamilya niya. Talagang yung pagiging tatay ni Boss D, as a first timer, para nakikita ko sa kanya na talaga napakaano niya, full-time dad niya. Yes, oo. Kaya nakakatuwa din kasi nandiyan si Jenny, kilala ko yun eh. Talaga nandiyan si Jenny para i-guide si Boss D. Saka si Boss D nga, andyan yung adjustment niya din, yung willing din siyang matuto, sumunod. Yung bang, hindi siya yung, di ba kung titignan mo si Boss D, parang astigin, parang, Tikup yung kay Jenny. parang ba? Tiklop yun. Oo, pero Pagdating kay Jenny, tiklop yun nga. Ako talaga, sabihin ko na naging judgmental ako pagdating kay Dan na parang astigi naman to, parang hindi mo to, parang di basta susunod to, Pero, wala talagang yun. Pagdating sa lab, parang ganun talaga, Miko Nagiging Kumbaga, sa tawag lang, lapit agad. yung ganun talaga. Ayan, may bulong na naman po si Mikoy, Ayan. Ayun na. So, ni Mikoy, Ayan. At yun nga, abang andito